Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan Chocobulok TV. Araw ng linggo, abangan na naman tayo. Second lap ng Old Bird category at first lap ng Young Bird category. Agoo La Union, 194 kilometers air distance ang layo niyan dito sa ating Flyers Loft. Nung nakaraan nga sa ating first lap dun sa ating Old Birds, butas agad tayo mga kalapatids. Pero ganun pa man, nakauwi pa rin yung ating ibon. Sana makabawi tayo sa pagkakataong ito. Time check tayo mga kalapatids, 8:43. Kasalukuyan binabagtas ng ating mga ibon yung bilis na 1,300 kung hindi ako nagkakamali. At mamayang alas 9 babagsak na yung bilis nila sa 1,200. Hindi magbabago yung ating mga ibon pagdating sa kanilang performance. Maaaring dumating na yung ating mga ibon at makapagpauwi na tayo sa mga oras na yan. Kaya samahan niyo ako sa episode na ito mga kalapatids. Makakapag-clock kaya tayo? Sino kaya yung magiging first dropper natin sa pagkakataong ito? Ano naman kaya ang magiging performance nila? Yan ang ating aabangan sa episode na ito mga kalapatids. Tutok lang sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo ng notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Naihanda na rin natin yung ating pangsasalubong sa kanila. Pangunahin dyan yung electrolytes at yung patuka na ibibigay natin sa kanila. Then yung mga supplements, timing yung gagawin natin sa pagbibigay sa kanila niyan. At syempre bawang mga kalapatid. Sa kasamaan palad na misplace ko yung bawang na hawak ko kanina. Pero anyway, mamaya pagka dumating na lang sila, bibigyan na lang natin yung ating mga alaga. Samantala, eto mga kalapatids, dito sa ating Flyers Loft, naririto yung ating mga ibon. Puro hen yan mga kalapatids. Dito ko muna sila nilagay para hindi sila magsiksikan dun sa isang cage. Makapag-paspas o makapagpagaspas, makapag-exercise yung ating mga ibon kahit papaano. So, ang gagawin ko ngayon, kukunin ko yung ating mga ibon na ito, ititira lang natin yung mga pinaparisan ng ating mga alagang panlipad. Yun ang sasalubong sa kanila. Magkaroon yung ating mga ibon na pauwian ng kaunting konsuelo sa pagod na nawala sa kanila dahil sa ginawa nilang paglipad pabalik ng ating Flyers Loft. Nang sa ganon ay lagi silang mamotivate na umuwi ng umuwi dito sa ating Flyers Loft dahil makukondisyon yung isip nila na merong nag-iintay sa kanila. So kukunin ko na yung mga hindi dapat naririto mga kalapatids. Samahan nyo pa ako. Alright mga kalapatids, naalis na natin yung mga hen natin na nandito sa ating Flyers Loft. At ang itinira na lang natin na naririto ay yung mga ipaparis natin doon sa dalawa nating panlipad. At kung mapapansin niyo mga kalapatids, nung nakaraan yung Grisel na kapatid nung ating Grisel din yung ating ipinapari sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, itong black check na to ang naririto mga kalapatids, ito yung nanay nung ating Grisel. Okay, so ito ang balak nating ipari sa kanya. Kumbaga magiging anak nila ay inbred para kung sakaling malas-malasin yung ating ibon na yon at hindi makauwi sa mga susunod na liparan, ay meron tayong maiiwan na lahi ng ating Grisel na yon at mami-maintain natin yung dugo niya dito sa ating Flyers Loft. Kasi base dun sa kanyang performance na tinatrack natin ay maganda yung pinapakita ng ating ibon na yon. Kaya kung dumating man yung mga worst scenario at mga worst possibilities, merong maiiwan na traits ng ating ibon na yon dito sa ating Flyers Loft. Sa totoo lang mga kalapatids, medyo kinakabahan ako sa pagkakataong ito dahil hindi ko na ihanda ng maayos yung ating mga ibon. Karon kasi tayo ng sakit, tapos marami pa tayong tinapos, naging abala tayo. Hindi ko natutukan yung ating mga alaga. Nung Biyernes ko lang nga natanggal yung sticker ng ating ibon na blue check kung kailan isasampa na natin at kailangan na siyang lagyan ng panibagong sticker. Ito mga kalapatid, yung sticker nyo, hindi na natin kinaskas yan, tinanggal na lang natin para lagyan siya ng panibagong sticker para sa second lap ng Old Bird category. Yun pa man, nung araw ng Biyernes sinikap natin na kahit papaano ay ihanda yung ating mga ibon. As usual, ganun pa rin yung ating mga ginawang kaparaanan. Pinagpag natin yung ibon sa umaga, pinagpag natin sa tanghali, pinatuka natin ng pabaon, more on carbohydrates and fats. Nag-force bath din tayo. And then ginawa natin yung motivation na sa palagay natin na makakatulong sa ating mga ibon para ma-motivate sila na umuwi at makatulong man lang sa performance nila sa ating pauwian. Hopefully sapat na yon para makauwi yung ating mga ibon, makapag-clock tayo, at kung papala rin, magkaroon sila ng magandang performance sa ating pauwian ito. Okay mga kalapatids, ayan na yung mga ibon oh. Sa atin na ba to? Mukhang sa atin na to mga kalapatids. Hindi pa, lumampas. Itong ating tubigan ay lalagyan na natin mga kalapatids para mamaya nandito na yung ibon natin, diretso inom na. Ayan, electrolytes na may kaunting honey para instant glucose sa ating mga ibon. Okay, itong isang inakay na to mga kalapatids ay hindi ko na inalis. Yung kapatid niya
Inalis ko kasi hen yun, nililigawan ng blue check. Ayaw natin magpares sila. Gusto natin ma-focus siya dito sa kanyang pares. Okay? 6 na minuto na lang, babagsak na ng 1,100 yung bilis ng ating mga ibon. Oh, ito na yata ibon natin mga kalapatids. Ito na ba? Ay hindi. Walan jo. Kala ko yan na. Pakulay kasi. May nagpaparonda pala. Kapitbahay natin. Ito na yung mismong oras ng ating pauwian na kadalasang dumarating yung ating ibon na grisel. Pero hanggang ngayon wala pa rin yung ating ibon mga kalapatids. Antay-antay pa tayo. 9:15 mga kalapatids, wala pa rin yung ating ibon. Lampas na yung ating karaniwang pauwian. Sa puntong to masasabi natin na mabagal yung ating ibon sa pagkakataong ito. Ito may paparating mga kalapatids. Ay hindi, sayang, kala ko sa atin na. Ito, sa atin ba to? Oh, sa atin to mga kalapatids. Ayan na, ibon na natin to. Ay hindi. 9:43 mga kalapatids, hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga ibon. Nasa 900 plus speed na lang yung binabagtas ng ating mga alaga. At tignan nyo yung kapaligiran mga kalapatids, napakatindi na ng sikat ng araw, napakainit na. Pero ganun pa man, yung kalagayan ng ating himpapawid ay napakapangit. Kasi kung titignan ninyo, ayan, yung horizon mga kalapatids, kulay gray. Ayan, kumbaga napakababa ng mga kaulapan na tiyak na nakakaapekto yan sa visibility ng ating mga ibon. Ayan, tignan nyo kahit sa gawing doon. Kaya napapansin ko sa mga dumadaan na ibon dito sa area natin, napakatataas ng lipat nila. Siguro ginagawa nila yon para maiwasan nila yung kapal ng ulap na nakakaapekto sa mga mata nila, sa kanilang navigation skills. Kaya lang ang problema, kapag mataas naman masyado yung lipad ng ating mga ibon, alam nyo na, mabilis makadrain sa kanila yan. Kapag medyo mahina-hina yung baga ng ating mga ibon, ay hindi sila tatagal sa ganung klase ng liparan. Kapag ang ibon naman natin ay hindi ganun ka buoyant or mataba, mabigat, ay hindi tatagal sa ganung liparan mga kalapatids, dahil may hirapang umangat yun. Magdo-double effort sila para manatiling nakalutang sa ere. Kaya ang tendency, mabilis na mauubos yung lakas nila. Yung mga ibon, tingnan nyo, ang tataas ng lipad nila. Oh. Kasi nga, iniiwasan nila yung mga kaulapan. Isa yan, yung kanilang visibility. At the same time, baka nagkaroon ng problema sa adjustment. Dahil nagdagdag tayo ng patuka dun sa ating mga ibon. Nagdagdag tayo ng fats dahil nga nasa 200 kilometers air distance na kulang-kulang yung liliparin nila. Tapos nakita natin kahapon dun sa video ng club, 2 beses silang nagpatuka mga kalapatids. Nagpatuka sila ng umaga, nagpatuka sila ng hapon. Eh alam nyo naman yung mga ibon natin, deprive yung mga ibon natin. Kapag nakakita ng patukayan, talagang sasabak at sasabak yan. So baka dun nagkaroon ng medyo problema sa adjustment yung ating mga alaga. Pwede ring dahilan mga kalapatids ay yung ating pagkakatenga sa kanila ng halos 1 linggo. Hindi natin sila pinalow fly dahil nga wala tayo dito sa ating flyer slope. May mga inaasikaso tayo, so inayaan lang natin sila ditong maburo. Kung hindi sapat yung binigay nating workout sa kanila para maihanda yung ating mga alaga, malamang at sa malamang isa rin yun sa mga factor kung bakit ganito hanggang ngayon wala pa yung ating mga ibon. So hopefully kapag pauwi pa rin tayo at regardless of speed, sana makapag-clock na lang yung ating mga ibon. So abang-abang pa tayo mga kalapatids. Mamaya ang cut off 10:56. So kulang-kulang ilang minuto bago mag alas 11. Sana naman wag nang abutin ng ganung katagal yung pauwian ng ating mga alaga, dahil mamaya ay mainit na, talagang matutusta sila. At kapag nangyari yon, mas mahirap i-recover yung ating mga ibon kapag nasunog yung ating mga alaga. Abang-abang pa tayo. Update tayo mga kalapatids. Ayan na yung mga ibon natin. 2 magkasunod. So nauna tong dumapo sa bubong, tapos ito yung sumunod. So kaklak ko lang to mga kalapatids. Babalikan ko kayo. Okay. So pasok. Alright mga kalapatids, naklak na natin. Ito yung sa ating grisel, tapos ito naman yung dun sa ating blue check. Ito sila mga kalapatids. Kanina nung tinatanggal ko yung mga stickers nila, ay nakapako yung kanilang pangangatawan, ay talagang nagsunog ng muscles yung ating mga ibon. Kahit nasa 900 lang yung speed ng ating mga ibon, good job pa rin mga kalapatids dahil nakapag-clock tayo. So transition na agad tayo sa recovery mga kalapatids, at yan ang susunod nating episode mga kalapatids. Walang mawawala, abangan ninyo yung karugtong ng video na ito.
Doon naman ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-recover itong ating mga alaga. So yan ang nangyari sa ating pauwian ngayon mga kalapatids. Maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikiabang at pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting tambayan. Paano mga kalapatids? Kita-kita tayo sa next episode. Walang mawawala hanggang sa muling pagkikita. Paalam!